Spirit. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawin sambahin siyang Panginoon. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ngayon po ay Rizal Day. Kasama natin si Jose Rizal sa ating mga panalangin. Atin ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na ako ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinagkarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa nakinamong angking kapurihan. Panginoong Diyos sa rin ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Inilog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama.
Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iyukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Tumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanawag na liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's Day. Ayan, ang bilis po ng panahon. At ilang kembot na lang, New Year na. Mga kapatid, opo, ngayon po ay Rizal Day. At ang ating national hero, si Jose Rizal, ay nangangailangan din siyempre ng ating panalangin. At libre po ang LRT. At holiday nga ngayon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang konteksto po dito ay dinala ang batang Jesus sa templo at siya ay si Jose at si Maria at si Jesus ay sinalubong ni Simeon at ni Ana, yung dalawang matanda na nasa templo. At ating narinig si Ana, isang propetang babae na nang makita ang batang Jesus, siya ay 84 years old na ha, sinambit dito, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo at siya'y nananatili sa templo. Araw-gabi, siya ay naroon, nag-aayuno, nananalangin. At nang makita niya ang batang Jesus, lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng bagay na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem o sa Israel. At pagkatapos na may isagawa ang yung ritual ng offering sa batang Jesus, si Jose at Maria ay umuwi pabalik sa Nazaret, Galilea. At sinambit dito, ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang batang Jesus ay lumaki, ang puong Nazareno. Nagbata ng maraming hirap, nagpasan ng krus at inialay niya ang kanyang buhay. Mga kapatid, pangkaraniwan po ay pag tayo nanood ng TV, yung mga advertisement, yung mga ads, sino po yung ating pangkaraniwang nakikita doon? Maganda at gwapong mga artista, mga bata, or nandun po. At yung pag ipinakita naman yung buhay ng mga taong tanyag, sikat, at yung pamumuhay ay marangya, sabihin natin na pangkaraniwan, ang nakikita natin sa media ay yung mga kabataan. Ito yung ipinapakita ng media na sinasabi na kapag bumili ka ng ganitong bagay, produkto, magiging bata ka, magiging maganda at gwapo. At pangkaraniwan, madalas yung katandaan ay kumbaga parang naisasantabi. Pero hindi po dapat. Bakit? Kasi ang ating mga lolo, lola, yung kanilang karunungan ay naroon. Amen? Kapag tumanda na ba yung ating mga magulang, tayo, kaya na natin ang buhay, pwede na natin silang hindi pakinggan at sundin. Saglit, 4th commandment says, honor your father and your mother. Pag tayo ay kaya na ang buhay, isipin natin nung tayo ay bata pa. Yung ating mga magulang na matanda, sila yung nag-alaga sa atin. Nung hindi pa natin nauunawaan ang buhay, wala pa tayong kakayanan, sila yung nag-aruga sa atin 24/7. At pag nagkasakit ang bata, alam natin ang ginagawa ng magulang, gising din sila. Maghahalinhinan sa pagbabantay. Bantayan mo, ako na muna matulog. Hindi po ba ganun?
ganun tayo inalagaan ng ating mga magulang. Ngayon, ating narinig si Ana, 84 years old. At kumbaga, ganun din si Simeon, matanda, pero alam nila na ang batang Jesus na dumating sa templo ay siyang tagapagligtas. Sa ating unang pagbasa, tayo ay pinaalahanan ni San Juan. Pagpapaalala sa bawat isa sa atin na hindi natin kailangang sundin ang pamantayan ng mundo. Sundin natin ang pamantayan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Puong Jesus Nazareno. Ano ang sinasabi ng sanlibutan? Kapag ikaw ay bata, tanyag, sikat, mayaman, okay ka. Saglit, hindi laging ganun. Ang mga kabataan nangailangan din ng pagkalinga ng mga matatanda. Amen? And vice versa. Kailangan ng matanda ang mga kabataan at ang mga kabataan kailangan ang gabay ng mga matatanda. Hindi pwedeng sabihin ng kabataan, "Ops, kaya ko na po ang buhay, nagtatrabaho na po ako." Saglit. Alalahanin natin nung tayo ay bata pa, musmus pa, walang kaalaman sa mundo. Hindi laging panalo ang malakas. Sambitin natin. Sige po. Ito po ay hango sa, yung unang pagbasa natin, hango kay Apostol San Juan, chapter 1, verse 2. Chapter 2. 1 John 2. Sinabi niya rito, sumusulat ako sa inyo, mga anak, sumusulat ako sa inyo, mga ama, sumusulat ako sa inyo, mga kabataan. Sinulatan ko kayo sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinusulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya. Nasa simula pa'y siya na. Sinusulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos. Tinalo ninyo siya ang masama. At ang kanyang paalala sa atin, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung marangya at sobra-sobra na pamumuhay. Makakapagdiwang ba tayo ng Pasko na marangyang pagkain, sinasayang ang iba, samantalang maraming ang hindi kumakain? Pwede nating gawing masaya ang pagdiriwang ng mga okasyon sa pagbabahagi ng ating pagkain sa kapwa. Hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At paalala ni San Juan, mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, opo, hindi po lagi okay yung the standard of the world, yung pamantayan ng mundo. Isipin natin na hindi nangangahulugan na kapag ang isang tao ay tanyag, kapag may sinabi siya, susundin na. Kung anong suot niya, susundin na. Kung ano yung sinambit niya, kung saan siya patungo, susundin. Hindi po. Ang sabi ng Puong Jesus Nazareno, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. At John 10:30, sinambit niya, ang Ama at ako ay isa. John 10:30.
30. Opo, kaya nga po kung meron tayong debosyon sa Poong Jesus Nazareno, susundin natin ang kanyang pamantayan. Hindi po ang pamantayan ng mundo. Kung ang pamantayan nagsasabi, magsuot ka ng ganitong damit, magiging sikat ka, magiging tanyag ka, magiging gwapo ka, magiging kung ano-ano, mananatili kang bata. Hindi po. Hindi po nakakainggit yung kabataan. Bakit tayo mainggit sa kabataan? Dati naman tayong mga kabataan. Amen? We were once young ones. Napagdaanan natin yun. Merong isang pare, tinanong siya, ang sabi sa kanya, are you not envious with the young ones, with their energy? Hindi ka ba naiinggit sa mga kabataan, sa kanilang energy, sa kanilang passion, at sa kanilang sitwasyon? Sabi ng isang pare na matanda, no, hindi ako naiinggit sa kanila kasi naging bata din ako. Pero merong isang bagay na kailangan ng mga bata sa matatanda. The young ones do not possess wisdom. Yung karunungan na mula sa karanasan, sa pamantayan, at sa mga naranasan ng mga matatanda. So, yung kabataan at yung mga may edad, dapat may harmony. May harmony. Ngayon nga, kung sino yung techie, magaling sa gadgets, yun ang masusunod. Isinasantabi na yung mga utos, yung mga pamantayan na matatanda. Hindi po. Yung matatanda, nagsasabi lang sila kung ano ang tama. Amen? God is good all the time. God is good all the time. Mabuti ang Diyos dahil siya'y mabuti. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ibigay sa atin ang kaligtasan. At ngayon nga, ang Poong Nazareno nagbigay sa atin ng kanyang buhay. Pagsasabi na sa paglilingkod, hindi sa pagiging tanyag, nakakamit ang kahulugan ng buhay. Sa paglilingkod, nakikita ang ating kahulugan bilang tao, bilang Kristiyano. Kapag nakita natin ang Poong Nazareno, lagi nating isipin ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Kapag nakita natin ang mga matatanda, nag-alay sila, naglingkod sa kanilang pamilya, mga mahal sa buhay. Isang beses, meron ako nakausap na kaibigan kong mayor, sabi niya, kasi that mayor, talagang mahal niya yung mga senior citizen. Sige nga, marami na bang senior citizen dito? Taas ang kamot? Taas ang kamay. Senior citizen. Ayan, sige po. Yung mayor na ito, mahal na mahal niya yung mga senior citizens. Ako yung parish priest sa Islam yun, sabi ko, Mayor, bakit niyo mahal na mahal sila? Father, naglingkod na sila. Oo nga naman. Walang kabataan kung wala yung mga senior citizen. Wala yung kabataan, hindi magiging maayos yung kabataan kung hindi naglingkod, nag-alay ang mga senior citizen na ito. Oo nga naman. Ay, salamat Mayor sa paalala. Napakaganda po ng program na yan. Pagmamahal of preference sa mga may edad. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, si Ana, nagpaalala siya na ang dumating na tagapagligtas, ang Poong Nazareno, ay ang inihintay ng sambayanan, kaligtasan. Mga kapatid, sana po, araw-araw, mapagnilayan natin ang pag-ibig na ito ng Diyos, ang pag-aalay ng Poong Jesus Nazareno sa atin. At nawa, sundan natin ang paalala ni San Juan, na ibigin natin ang pamantayan ng Poong Jesus Nazareno kaysa sundin natin ang pamantayan ng mundo.
Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, sinambit ni San Juan. Mapaparam ang sanlibutan o mawawala at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inialay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mahiyanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. O ay isang batang pasto, napatungo sa Belen, may dala na maihalan kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap magalitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap magalitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya nawang ngayong mapagsalu-saluhan
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa pamagitan ng sakramento ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, sambayanan, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning
sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi parang nakahiga isang sanggol na lubang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. At sa kay dumalaw iyong tatlong sultan, tagapanay sulo, maktan may dala ng aginaldo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. At tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwin na. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay,
kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang mabuting balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang inyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala na makapangyarihan at dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong ngaring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon na'y magbagong buhay, nang ligaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahalan, ating sundin ng gintong aral, at magbuwat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuwat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.